Ilang residente sa Lower Bicutan, Taguig City ang humihingi ngayon ng responde. Paano ba naman ang kanilang iskinita sobrang dilim sa pagsapit ng gabi? Ilan na rin sa kanila ang nanakawan, maliban pa sa naging kuta na mga tambay ang kanilang lugar. Ang ginawa nating investigasyon at ang aksyon ng programa, narito at inyo pong tutukan. Nagpasya ng itulog sa ating programa para magparesponde ang isang residente ng Purok 5, Lower Bicutan, Taguig City. Batay sa ipinadala niyang mensahe, matagal umanong hindi naaksyonan ang problema sa kanilang lugar. Ang reklamo nag-ugat sa hindi umanong makabitan ng ilaw. Ang kanilang poste, 8 taon na ang kanilang binibilang. Ang nakababahala, dumami na umano ang tambay sa lugar. At makailang beses na rin na naitatala ang nakawan. Kaya nakikita nilang solusyon para maibsan ang kanilang takot at pangamba ay agad-agad na mapailawan ang kanilang lugar. At para tumbukin agad ang problema ng mga residente, agad naming tinungo ang lungsod ng Taguig. Dito namin nakausap si Macaria. Dama namin ang kanyang pagnanais na matuldukan ang problema. Yung ilaw po namin, 8 years nang wala ng ilaw. Bago kasi namatay yung asawa ko, wala na po kasing ilaw yan. Ay 5 years na pong namamatay yung asawa ko. Pagka inaatake yung asawa ko, may dilim dyan, walang ilaw. Mahirap din maglakad-lakad yan. Madilim po, lalo na po pagka yung wala na mga ilaw ang kapitbahay. Bukod kay Macaria, ilang residente pa ang aming nakausap. Maging sila apektado sa kawalan ng ilaw sa lugar. Kawawa yung mga dumadaan na tao, lalo yung mga madilim pang dumadaan, tsaka yung mga umuwi ng gabi. Isa yun sa naapektuhan. Pangalawa, maraming tumatambay kasi madilim. Medyo risky yung sa mga taga rito kasi di natin alam kung sino-sino ang mga yon. Sa mga dumadaan, delikado din dahil pwede din silang pagnakawan nun o halbutan dahil madilim. Yung safety namin, problema din yun. Kasi pagka mga 10 o'clock, mga sarado na ang mga ilaw-ilaw dyan. Kaya madilim po. Pag madilim, syempre, gagamit ka ng flashlight mo sa cellphone mo. Tapos, hindi mo pa alam kung anong maapakan mo. Yung mga dumi ng mga aso, ganun, ganyan. Syempre, hindi mo yun makikita pag madilim. Doon, pagpunta doon, madilim yan. Kasi kung may ilaw yan, yung spotlights ng ilaw dapat naka-ano yan. Siyempre, maliwanag. Pero kung walang ilaw talaga, madilim talaga, as in madilim. Gate pa nila, tila kabuti na ang tambay sa kanilang lugar sa pool na mawala ng liwanag ang bahagi ng kalsada. Kaya po gustong-gusto namin magkailaw dito. Ang dami po lagi ang tambay. Malimit po dyan. Kaya kung minsan po nakaka-estorbo din dahil yung e-bike nakaparada, inuupuan po. Minsan sinisit ako, minsan galit pa. Minsan kasi nagkakantahan. Minsan nagbibiruan, may ingay, hindi mapigil eh. May mga babae pangang, kaya hindi na rin maganda. Lalo na sa mga kabataan, parang lover's lane na dyan eh. At ang nakawan mas lalong lumalala. Nanakawan na rin po kami dito. Diyan po nagsimula sa taas, sa rooftop namin. Kaya po gusto namin magkailaw dito. Ngayon medyo okay, pero may time na halos sunod-sunod. Araw-araw may nananakawan. Bagamat ipinaalam na nila ito sa mga kinaukulan, wala namang naging aksyon sa kanilang reklamo. Actually, may mga taga-barangay dito. Wala na akong masabi. Ano na, parang normal na. Pag may nagreklamo, may action. Pagkatapos, wala na. Lagi namin din pinapalo up yan sa barangay. Ang sabi ni Kapitan, magbibigay nga siya ng solar. Nakakabit yung solar, pero hindi agad gumana. Tinanong ko, ang sabi nung nagkabit ng solar, marami silang kinabitang, kaya kailangan daw sabay-sabay yun na palagyan ng ilaw. Siguro, nung nakaila na sila, nagkaroon na ng ilaw. Nagkaroon ng bagyo. Bumaksak ngayon si solar, tumabit dyan, pero may ilaw. Pag pinapalo up yun, sinasabi din naman ni Kapitang, ginagawa nila ng paraan.
Ang pinapahanap talaga yung number ng poste. Hindi na makita sa katagalan siguro, saka marami nang nakakabit na internet. Natakpan na siguro. Kaya't ang kanilang panawagan na makabitan na sana ng ilaw ang kanilang poste. Ang panawagan ko lang sana magkaroon ng ilaw dito sa street namin. Kasi mahirap po yung walang ilaw at saka madilim po. Kung pwede naman pong masikaso yung aming poste dito, matagal-tagal na rin po na wala kaming ilaw. Sana po, malagyan na ito ng ilaw kasi malaking bagay ito sa mga residente dito. Para sa aming kaligtasan, saka siguro magiging matahimik dito. Maganda tingnan ang maliwanag na lugar. Agad kami nagtungo sa Barangay Lower Bikutan upang ilapit ang reklamo ng mga residente ng J. Patricio Street sa Purok 5. At ayon sa kanilang punong barangay, nalaman lamang nila ang reklamo matapos natin itong idulog sa kanilang tanggapan. Mostly talaga, pag may nagre-request sa amin, ginagawa namin ng paraan na malagyan ng ilaw kung ang source natin is solar. Kasi pagdating sa Meralco, ang hirap mag-request sa Meralco. Alam niyo naman yun, no? Pero kung meron nga dyan existing na ilaw, busted lang, minsan kami na rin nagpapalit. Since na wala, naisipan namin maglagay ng solar. So, hindi lang ako ganun ka-inform, no? Dahil may kagawad akong assign doon na ganun pala ang nangyari. So, since na parating nyo sa akin to, mayroon naman kami nakalaang budget para sa ilaw, para sa CCTV. Hindi lang namin maigo because of election ban. Dagdag pa ni Kapitan, gagawa nila agad ng paraan upang malagyan ng ilaw ang J. Patricio Street. Ang pa-inspect yung lugar kung ano yung status doon. Ngayon, kung mayroon namang available dyan na pwede naming gamitin, bakit ba hindi? Ang problema lang ngayon kasi bawal mag-spend. Pero kung mayroon namang available o something na pwedeng ilipat doon, no, para ano lang natin itong problema ngayon, so papag-aralan namin. Baka mayroon lugar na napailaw na rin ng Meralco, so nagdidoble. May solar ka na, may Meralco, ano ka pa, source ng ilaw. Pwedeng patanggal ko, ilipat for the meantime doon, hanggat hindi pwedeng gastahin yung pera. Siyempre, since nalumapit sa inyo, talagang badly needed na yun. So, thank you rin at napaalam niyo sa amin. Salamat. Kasamang responde, agad na binisita ng barangay administrator ang J. Patricio Street upang alamin kung paano nila ito mabibigyan ng solusyon. At nito lamang Martes, ipinarating sa responde ng mga residente sa lugar na may kinabit ng solar light ang mga poste na siyang magpapaliwanag sa lugar tuwing sasapit ang dilim. Kaya't si Macarya, malaki ang pasasalamat dahil sa wakas, narespondehan na rin ang matagal na nilang problema. Ngayon lang po ikinabit yung solar. Magandang gabi po sa Net25, responde ng mamamayan. Nagpapasalamat po ako sa Net25, responde ng mamamayan. Sapagkat nailawan na po kami ng solar. Ito po yung paligid namin. Napakahalagang maliwanag na kalsada, lalo na sa gabi, dahil hindi natin alam kung anong kakibat na mangyari sa dilim. At ang ating panawagan sa otoridad, huwag na nating antayin pa na hahantong pa sa reklamo ang lahat, bagkos alamin at unahin ang kapakanan at kaligtasan ng iyong mga nasasakupan. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.